Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nako. Magre-react na naman ang mga DDS dito mga kababayan. Eto, naglalabas na naman ang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng panibagong larawan na kung saan yung dalawa ay meron pong private dinner. Yan mga kababayan, tingnan nga natin, silipin natin. Zoom natin. Kasi sasabihin ng mga DDS, ano to throwback na naman to. Anak ng teteng to mga DDS, throwback. Ayan sinuzoom natin. Ayan, pinakasagad na zoom ko. Kamusta ang mga DDS? Ano ang basa nyo? To buy throwback picture? Kasi ito inakumunan o inilabas ng April 11. Kahapon po. Ayan po, si First Lady Liza Araneta Marcos at si President Bongbong Marcos Jr. Ayan mga kababayan. Kamusta naman mga DDS? Ano ang comment ninyo? Ano comment? Ito pa, meron pa isa, dalawa yan Ito. May kasamang chef. Sino ba to? Si chef, basta chef. Ayan po si Presidente Bongbong Marcos kasama si Liza Araneta Marcos, First Lady. At ano ba kinakain nila? Ano kaya ito? Ayan mga kababayan, meron po silang private dinner, quiet moment with the first couple. Ayan mga kababayan. Sabihin ng mga DDS, throwback yan, matagal na yan. Patay na Pangulo Walang yato sina Bugris, sina Maharlika, Jay Sonza. May mga nangunguna sa pinaka-sinungaling na tao sa balat ng lupa. Pinaka-fake news na DDS. Mga yan. Ano masasabi ninyo? Ano masasabi ninyo mga DDS? React naman dyan. Ito, sabi dito sa caption mga kababayan. Babawasan natin para... Yan. Sabi po sa caption ng Daily Tribune, quiet moment for Marcos couple. First Lady Liza Araneta Marcos shared a glimpse of a private dinner with President Ferdinand Marcos Jr., highlighting a rare quiet moment away from public duties. Sometimes it's just nice to slow down. No, it's just us. Ayun nga sinulat ni First Lady nung kahapon po, April 11, 2026. Ayan. Wala bang mga comment dito mga DDLs? Abangan natin, sigurado. Meron na namang mga peking kwento. Etong mga DDLs na ito. At eto mga kababayan, bago natin pakinggan, merong ginawang kanta si kaibigan nating Takeru Miyamoto. Para po sa mga DDS. Pero bago yan, daanan lang natin saglit ito. Itong MPC Malacanang Press Corps ay pinagbibintangan po na sila'y nasuhulan para pagtakpan ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun yung sinasabi ng mga fake news peddler, yung mga DDLs. Sabi ng MPC Malacanang Press Corps, ang mga balitang inilalabas namin ay may malinaw na basihan. Ayan. Pinalagan nila mga kababayan kasi mayroong mga aligasyon na nagpapagamit daw sila sa palasyo o binabayaran upang pagtakpan ang tunay na kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan po ang mga DDLs. Sa totoo lang, sila naman ang mga fake news. Di ba? So, pati itong Malacanang Press Corps, pinararatangan, na sinuhulan daw, pinagtatakpan daw. Meron ba kayong mga resibo? Mga hinayo pa kayo, mga fake news peddler kayo? Puro fake news. Eto mga DDLs. Kaya, pakinggan natin. Etong kanta. Nako, ano pala? Composer. Grabe vlogger, composer. Etong ating kaibigan si Takeru Miyamoto. Eto, napakaganda ng kanta niya. Pwede itong pang top 10 sa Billboard charts, mga kababayan. Sa totoo lang. Top 10 po sa Billboard charts. Pakinggan natin si Takeru. Ayan seryosong seryoso Grabe Yeah, tuloy mo. Bobo! Bobo!
Bobo! Bobo! Bobo! Kasol! Mga DDS! Mga DDS! Bobo! Bobo! Bobo mga DDS. Ayan. Napakagandang kanta. Grabe naman yung Takeru Miyamoto. Pwede ka na nga maging isang composer. Palapakan natin si Takeru. Grabe. 5 buwan niya raw pinag-isipan niyang lyrics yan, mga kababayan. 5 buwan niyang pinag-isipan niyang lyrics yan at talagang pinag-isipan niya maigi. At talaga naman pong grabe. Galing. Palapakan ulit natin. Grabe, nakakabilib. Si Takeru Miyamoto. Para sa mga DDS yun, ha? Para sa mga DDS yun, oh. Okay, eto naman mga kababayan. Di ba naririnig natin itong awayan ni Topacio at ni Rowena Guanzon? So, eto pa lang si, eto mga kababayan, ha? Okay, eto pa lang si Yumaong Percy Lapid ay, kahit noon pa man ay hindi bilib kay Topacio. Saka matagal na pala yung awayan ni Topacio at ni Guanzon. At nung nasa Comelec pa si Guanzon. At etong si Topacio ay talagang mainit. Mainit siya kay Guanzon eh. Siguro may crush to kay Guanzon. At pakinggan natin si Percy Lapid. Kasi kahit noon pa man, hindi siya believe kay Topacio at hindi siya believe kay Guanzon. So panoorin natin itong pahayag ni yung Percy Lapid. Diyan po sa kanyang dating programa sa Lapid Fire. Ito po yung kanyang podcast noong May 31, 2022. Alright? So anong nangyari dito sa May 31, 2022? Tapos na po ang eleksyon. At panalo na po dito si Presidente Bongbong Marcos. At eto raw si Topacio ay mahilig sumipsip. Pumuporma. Nagpapapansin. Kay PBBM para mabigyan ng pwesto sa gobyerno. Pakinggan na natin si Percy Lapid. Ano pangalan nito? Itong kumandidato sa party list na ang ingay-ingay nito, di ba? Before election, kasunod ng kanyang pagre-retiro sa Commission on Elections, itong si dating Commissioner Rowena Guanzon na ngayon ay uupo bilang congresswoman ng isang party list. Representative ng party list, mga kaibigan. Ito raw ngayon ay ipinagharap ng kaso, graft case, dahil sa kanyang pagsisiwalat ng impormasyon may kaugnayan sa disqualification case ni Ferdinand Marcos Jr. Mula sa pagtakbong presidente. Alam nyo sino nag-file? Si Ferdinand Topacio at isang nagngangalang Diego Magpantay. Sino naman itong Diego Magpantay na ito? At sila raw ay mula sa grupo. Ito si Topacio. Anong grupong kinakalakal nito, no? Pati relihiyon nga, gustong kalakalin nito eh. Mga kaibigan eh. Gustong kaladkarin ito eh. Nagme-membro sa relihiyon para magamit niya impluensya ng relihiyon. Yan ang pakay niyan. Ngayon hindi niya magamit, kaya dito na siya sa Citizens Crime Watch. Kung di ako nagkakamali, ito yung grupo na tinayo nung araw nitong namatay na rin na si Jomar Villegas, na dati nakakasama namin dyan sa Ermita, mga kaibigan. Naghain ng reklamo itong si Topacio sa Office of the Ombudsman at inaakusahan si Guanzon ng paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct for Public Officials and Employees. Okay, so noon pa talaga may initan, may pinagdadaanan etong si Topacio at etong si Guanzon. Talagang doon pa pala nagbabanatan to, kaya nung nagkita dun sa Davao, mutikan magpang-abot eh.
Kahit maliit si Topacio eh. Sabi ni Topacio, naangat-angat na ni Topacio yung kanyang pantalon eh. At lulusubin si Guanzon. Si Guanzon ganun din eh. Taas din magpantalon hanggang... So noon pa, itong awayan ng dalawa. Ito, tuloy natin. Sa revised penal code. Ayan. Dahil daw siniwalat yung yung disqualification, yung tungkol dun sa usapin na yun, mga kaibigan. Itong si Chupacio kasi, una rito, dinimanda ito ni Guanzon eh. Eko kung nung kaso, parang libel yata. Doon. Noon pa pala nagkakasuhan na yan dalawa. 2022, bago pa mag-2022, manalo si Presidente Bongbong Marcos, meron na silang initan. Nagkakadikdikan ng dalawa. Demanda rito, demanda ron. So nagkakaroon sila ng mga demandahan, yung dalawa nga tulongges. Kung sa malayo siya kinasuhan ni Guanzon, ang sabi ni Guanzon naman dito sa kasong ito na isinampa sa kanya, wala yan anya, yung reklamong yan. Yan personal grudge. Naghihiganti lang yan, gumaganti. Labang kay Rowena Guanzon. Dahil sa mga kaso na kanyang kinakaharap na ang nag-file si Guanzon. Alam niyo ito si Chupacio, isa pa ito eh. Diba? Pagbago administrasyon, eepal yan. Diba? Eepal ng eepal yan. Hahanap ng isyong masasakyan yan. Maliban dun sa ibang mga starlet na sinasakyan. Ito, sasakyan niya issue. Para nagpapapansin sa nakaupong administrasyon. Katulad ditong matatapos na administrasyon ni Digonyo, di ba? Mahilig yan sa ganyan, sakay. Sakay ng sakay. Pero hindi na-appoint. Kasi wala eh. Ampaw ito eh, mga kaibigan eh. Nako po. So ganito pala, nagpapapansin siya sa Marcos administration para ma-appoint sa pwesto na hindi naman na-appoint. Bakit daw? Sabi ni Kapper si Lapid, dahil daw, ampaw. Ampaw na abogado. Grabe naman yon. Ampaw na, abogadong ampaw ito. Ewan ko lang, yung biyenan niyan, di naniniwala sa kanya. Ewan ko kung buhay pa yun. Si Attorney Aguila. Yung biyenan niyang babae, na madalas kakwentuhan ko rin sa McDonald's sa United Nations Avenue. Mga kaibigan. Pag nabanggit si Chupacio, nakasimangot yung biyenan eh. Ito walang tigil ito eh. Walang kapagod-pagod dito, no? Nag-a-apply siya sa pamamagitan ng pagsakay sa issue. Kumakampi doon sa mananalo, at sa nanalo. Mga kaibigan, hanap siya ng anggulo niya kung paano siyang papasok eh. Ito naman ngayon ang kinakaso niya raw. Kasi pinaghihigantihan niya. Ginagamit niya ngayon si Rowena Guanzon para makapaghiganti siya and at the same time magpalapad siya ng papel kay Bongbong Marcos. Baka sakaling ma-appoint siya. Kung sa bagay, wala namang matinong na-appoint dito pa na nakikita tayo mga kaibigan. Di ba? Okay, so ayan mga kababayan. So noon pa lang talaga nagkakainitan na. At eto naman si Topacio, noon pa man, kilalang kilala na sa pagpapalapad ng papel doon sa mga bagong upong administrasyon. Hindi naman na-appoint. Hindi naman daw na-appoint. Bakit? Ba't hindi na-appoint? Hindi na-appoint kasi nga ampaw daw. Ampaw na abogado. Sabi ni Percy Lapid. So, matagal na pala yung history ng awayan nila ni Guanzon. Dinimanda siya ni Guanzon, dinimanda niya si Guanzon.
So, personal grudge daw. So, noon pa man pala, talagang meron ng pinagdadaanan na itong dalawa. At si Percy Lapid, kahit noon pa rin, ay hindi believe kay Guanzon at hindi rin believe kay Topacio. So, ayan mga kababayan nako, talaga naman. Kapag talagang gusto mong sumipsip, gusto mong pumesto, sa gobyerno, gagawin mo lahat. Kaso hindi na-appoint. Tingnan natin ngayon kasi sobrang sip-sip na ito ni Topacio at ni Guanzon, nagsama pa yung dalawa na mga sip-sip, na mga nagpapalapad ng papel para lang makapwesto. So, magkasama sila ngayon dyan sa grupo ni Sara Duterte at tingnan natin kung ano mangyayari. Tingnan natin kung sakaling manalo si Sara Duterte sa eleksyon, na I doubt it kasi sa tingin ko malabo mangyari. Kung sakali lang, ma-appoint ba itong si Topacio? O si Guanzon? Kasi sigurado talo sila sa pagkasenador Sigurado, hindi sila mananalo yung mga yung dalawa na yan. Hindi mananalo yun. Tatakbo Senator si Guanzon, si Topacio mukhang tatakbo rin. Halos magsuntukan na silang dalawa. Tapos tatingin ko walang mananalo sa kanilang dalawa at hintayin na lang nila na sila malagay sa pwesto, ma-appoint ni Sara Duterte kung makakatakbo si Sara Duterte. At kung mananalo si Sara Duterte. Daming kung, no? So, hindi pa sigurado yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. So, lamang po ang ating update mga kababayan. Abang-abang po tayo sa mga update na mangyayari tungkol dyan kay Topacio at kay Guanzon. At eto sigurado, itong litratong ito ay magbabiral na naman at kung ano-ano naman ang sasabihin ng mga fake news peddler ng mga DDS tungkol sa litratong ito. At syempre bilang pagtatapos, papakantahin uli natin si Takeru. Pakinggan natin ito nga kanyang handog para sa mga didilis. Okay. Pasok, Takeru. Bobo! 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 Kasol! Mga TDS! Mga TDS! Bobo! Bobo! Bobo mga DDS. Ayan mga kababayan, palakpakan natin. Napakagaling na awitin galing kay kaibigan nating Takeru Miyamoto. Ayan. Ang galing mo, Brad. Pwede ka na nga composer, singer. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.